O Panginoon, pinupuri ka namin. Sama-sama po tayong umawit. Bigyan natin ng tunay na kapurihan ng ating Diyos na buhay. O Panginoon, pinupuri kita. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ay siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Ako'y nilikha. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. For the last time, para sa'yo. Sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran
Ako'y naririto upang sambahin ka mapagkailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Maraming sa problema sa araw ko na tunay man ang pinagtipon-tipon ng mga bawat sa mga. Maraming salamat naman na tunay man ang ginising for mga bawat sa amin naman na tunay man ang nagkapay sa salita. Ama kami hindi naman malalit na tunay man na tulungan for mga bawat sa amin naman na tunay man ang magtagumpay. Hallelujah. Pagkatao ba na tunay man na kayo maaking tayo at hindi ang aming masaya. Amen. Ipahalo for kami ama, disiplin for kami ama, iluwin for kami ama sa Amen. pagkatao naman na tunay man na hindi kami naman susunod. Ama, kung yung mawala ko yung mga kurado, wala ko sa mga buhay, ma. Ama, huwag niyo kami ang makayaan, ma, na wala man sa mga ma. Na tunay, ma, kung hindi po disiplina sa ma, kung hindi po bukas sa ma, kung hindi pa sa ma. Ama, maraming sa kanya, ma, pinabalik ng pangkulit ko sa iyo, ma, we pray. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Inayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. At muli, pasalamatan natin ng Diyos na buhay. Awitin po natin ang salamat, salamat. Amen. Ang aming pagmamasdan, Panginoon, ang kabutihan mo'y tunay, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo, tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba, walang ibang nagmahal sa amin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Patuloy kami magsasaya sa piling mo. Minsan pa kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo, tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa amin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay malalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang iba na nagising pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang iba na nagising pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang iba na nagising pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang iba na nagising pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat, Panginoon. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa'yo. We worship you, Father God. We worship you, Father God. We worship you, Father God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nagawa mo, Father God, at patuloy mong gagawin sa aming buhay. Tunay na walang mahirap sa'yo, Father God. Higit sa aming kailangan, higit sa aming karanasan, patuloy kang naririyan, Panginoon. Patuloy nating awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang, minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin,
higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin bawat araw ko. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan, Papa, higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin bawat araw ko. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Hindi naman walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ikaw
Ikuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo bumawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Wala, Sancho. Wala. No, Sancho. Sancho. No, mic test. Hello, mic test. Sound check, test mic 1. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na sumasamba at niluluwalhati ang pangalan mo sa aming kalagitnaan sapagkat ikaw ang dahilan at ikaw, Panginoong Diyos, ang aming tunay na layunin sa gabing ito, Panginoong Diyos, ng aming pananalangin. Ang nais po namin maliwanagan kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa pamamagitan ng salitang ito ay lumago kami, tumibay kami sa aming pananampalataya. At makita namin, Panginoong Diyos, ang aming kalalagayan bilang mga mananampalataya at tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya naman ang aming Ama, patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat sapos sa amin na naririto. Sapagkat tunay na hindi kami nagkakaroon, hindi kami sapat sa aming karunungan, hindi po sapat ang aming kaalaman. At ang tanging layunin at hangarin namin, Panginoong Diyos, ikaw ay magbukas sa aming puso at sa aming isipan upang lahat ng aming maririnig, lahat ng aming mapapag-aralan ay patuloy na baunin namin at maging kasangkapan upang ang aming mga pananampalataya ay mapangalagaan. Sapagkat ang layunin mo, Panginoong Diyos, ay makita mo kaming marapat bilang iyong mga anak. Kaya ingatan mo, Diyos, sa mga salitang aming diringgin, na sa bawat pag-aaralan po namin, ikaw ang lumagay sa aming mga buhay. Ikaw ang mangusap, at ikaw, Diyos, ang tunay naming malwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan at umaasa kami sa malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain, sapagkat alam ko po, Panginoong Diyos, na mga handog na ito ay isang masamyo na hain para sa iyo. Taglay nito ang aming mga puso na may kagalakan namin ibinibigay para sa iyong ministeryo. At gamitin mo ito, Panginoon, at ibalik mo sa nagbigay ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Salamat po, Ama, at maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba at paglalati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa lahat. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to John chapter 12, verses 1 hanggang verse 8. Juan, Kabanatang 12, talata po 1 hanggang 8. Sabay-sabay po nating babasahin. 6 na araw nga bago magpasko ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan, at si Marta ay naglilingkod, datapwa si Lazaro ay isa sa nakakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga ay kumuha ng isang libra na ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga, at pinahira ng mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ibinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at iyamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Amen. Identifying our relationship to God. Marahil, yan po yung hindi napapansin at hindi nagpapakukulan ng panahon na maraming mananampalataya. For others, sa ibang mga mananampalataya, maybe they're thinking they're okay. They are in good terms, in good condition, in good relationship with God. Pero naniniwala tayo na habang nandito tayo sa lupa, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, we are all passing through in the testing, discipline, and learning about the teaching of Jesus Christ, kung ano po yung mga bagay na siyang itinuturo niya po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung binasa po nating talata sa John chapter 12, ay makikita rin po natin sa Luke chapter 7, at makikita rin po natin yan sa Mark chapter 14. No. Sa tatlong aklat po ng Marcos, Lucas at Juan, ay makikita po natin yung sitwasyon na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay binuhusan ng ungwento sa ulo mismo ni Maria. Kaya po, hindi po ito makikita lamang sa isang aklat na katulad ng binasa po natin ngayon sa aklat ng Juan. Sapagkat kapag hindi po natin binasa yung Marcos at hindi po natin binasa yung aklat ng Lucas, hindi po papasok sa ating isipan kung ano talagang ibig sabihin ng ating pong binasa. Actually, magugulat po tayo sapagkat sa pamamagitan po ng mga talatang ito ay mauunawaan natin mabuti at magkakaroon tayo ng kaisipan na ang tatay po pala ni Judas Iscariote, ang pangalan po ay Simon. Okay? In the King James Version na binasa po natin, si Judas po diyan, sabi dito, datapwa si Judas Iscariote na alagad ng ating Panginoon. Yan po kaagad yung sinabi po doon sa Tagalog version ng King James. Pero kapag babasahin niyo po ang King James version na English, it was said, Judas Iscariot, son of Simon, sabi po doon, and one of the disciples of Jesus Christ. Amen. Kaya makita natin doon na, Simon. Amen. Si Simon pala. Hallelujah. Yung tinatawag na ama nitong si Judas Iscariote. Kaya, nagkakaroon ng kaisipan ng sabi ng mga Bible scholars,
Yung po bang Simon na tinutukoy po na ketongin, ay siya po yung tatay ni Judas Iscariote. No? Kasi po para sa inyong kaalaman, para sa kaalaman po ng bawat sa po sa atin, hindi po basta-basta yung handaan na naranasan po dyan sa ating pong. Kasi kung titingnan po natin, sabi ko nga po sa inyo, kapag binasa natin ng John chapter 12, we're just thinking they are celebrating because John chapter 12 is after Lazarus was, di ba, risen from the dead. Di ba? John chapter 11 was the situation wherein the chapter na ikinikwento po doon kung paanong si Lazaro ay namatay at sa ikapat na araw, siya po ay muling ibinangon ng ating Panginoong Yesus. Actually, di ba, kapag binasa po natin ng 1 chapter 11, ang sabi po doon ay hindi na pwede Panginoon buksan ang libingan sapagkat baka na iyan na po ay nangangamoy. Dahil 4 na araw na pong patay si Lazaro. Kaya, kapag titingnan po natin yung John chapter 12, amen po ba? Ang isipin po natin, it was a celebration. Amen po ba? Celebration yan kung bakit nagkaroon ng kainan sa lugar na ito, mga minamahal ko, ay dahil po si Lazaro nga po ay muling nabuhay. Sino po ang mag-a-agree? Sa tingin nyo, totoo po ba yun? Yun po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng handaan sa Betania? Kasi nga po ay muling nabuhay si Lazaro sa mga patay? Kapag ang binagbasihan po natin, mga minamahal ko, ay yung 1 Kabanatang 12, iyan po talaga yung magiging kasagutan natin. Pero alam niyo po ba na si Simon na ketongin ay isang pariseo? Sa Lucas Kabanatang 7 po, amen po ba? Ang sabi po dyan, at ipinamanik sa kanya ng isa sa mga pariseo na kumain kasalo niya, na siya'y pumasok sa bahay ng pariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan. It is the same. So kung titignan po natin, mga minamahal ko, gusto ko po maintindihan natin mabuti. Bakit? Kailangan unawain natin mabuti ang lahat. Kaya, masasabi natin na hindi po ito selebrasyon ng muling pagkabuhay ni Lazaro sapagkat hindi naman po sa bahay ni Lazaro ginanap ang kainan. Kanino daw bahay? Kay Simong Pariseo. Tama? Nandiyan po ba kayo? Nandun po ba kayo sa Lucas Kabanatang 7? Baka nasa John chapter 12 pa po kayo. Kapag nasa John chapter 12 po kayo, kasi wala pong makikita po doon, di ba? Pero dito, makita natin sa Lucas Kabanatang 7, talatang 36, binabanggit po dyan na isang pariseo po ay nag-imbita sa ating Panginoon na kumain si Jesus Christ doon sa kanilang tahanan. Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo naman po, bakit? Amen. Alam niyo ba kung bakit po inanyahan ng pariseyong si Simon, ang ating Panginoon na kumain sa kanila? Kasi po, si Simon po ay may ketong na pinagaling ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya po ay isa doon sa mga ketongin na pinagaling ng ating Panginoon. He's a Pharisee. Siya po isang pariseo. Kaya nga po, di ba, sa mga nakalipas na panahon na pinag-aaralan natin, di ba, especially yung huling, siguro halos sa huling naging pag-aaral po natin kay Pastor Jong, he speaks about and he teaches about the blind men. Amin po ba? Ano po yung nangyari doon sa blind men? Yung blind men po, mga minamahal ko, nung ipinagaling siya ng ating Panginoon, ay natakot yung mga magulang po niya sapagkat kanino natakot yung mga magulang? Sa mga pariseo. Tama? Kasi nga yung mga pariseo, kapag nalaman na ang mga tao ay nanampalataya kaya sa ating Panginoon Jesus, anong gagawin daw nila? Ititiwalag, itataboy, itatakwil. Kaya itong si pariseo na si Simon na hindi natatakot sapagkat naranasan niya yung pagpapagaling ng kanyang ketong. In the Old Testament, ano po bang may ketong? It is a curse. Tama? Kung matatandaan po natin, Miriam and Aaron, amin po ba, experience
lepros. Bakit? Sapagkat kinalaban nila ang lingkod ng Panginoon na si Moises. Dahil dito, bilang kaparusahan sa kanila, sila po ay nagkaroon ng ketong. Sinaaman nang siya po ay mapagaling, amen po ba, ng propeta ng Israel. Ano pong nangyari? Amen po ba, yung kanyang si Giyasi na alalay ay kumuha ng suhol mula doon kay Naaman. Kahit na hindi po pinakukuha siya ng propeta ng Israel. Amen po ba? Anong nangyari? Yung ketong po ni Naaman ay lumipat kay Giyasi. Amen po ba? So, ibig sabihin, it was a curse. Amen po ba? At alam natin sa Israel, kapag may ketong ka, you are, ang tawag dito, ma-out ka. Hindi ka pwedeng makisalo sa mga tao. Kaya dito, magiging maliwanag sa atin na itong si Pariseyong si Simon ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya pwede na siyang makisalo sa mga tao. Amen po ba? So, makikita na po natin. May iba't iba na po tayong senaryo. Amen po ba? Hindi natin pinapakialaman yung ginawa ni Maria. Amen po ba? Ang gusto ko pong maintindihan natin mabuti ay bakit nagkaroon ng tinatawag na pagtitipon. Para mas maging maliwanag sa atin, sabi ko nga sa inyo, Marcos Kabanatang 14, talatay 3. Sabi nito, samantalang siya'y nasa Bitanya, sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro. So, magiging maliwanag na sa atin, kaninong bahay daw ninaos yung kainan sa Bitanya? Kay Simon na ketongin. Amen. At si Simon na ketongin po, mga minamahal ko, siya po yung pinagaling ng ating Panginoon. Kaya, yung mga tauhan po, amen po ba, we are trying to expose, amen po ba, ang pinag-aaralan po natin ngayon sa gabing ito ay tinatawag na expository sermon. Amen. Kumbaga, ine-expose natin kung ano po yung nilalaman ng mga talata. Kaya nga po, ang pamagat ng title natin, ang title po natin sa gabing ito is Identifying a Relationship to God. Kasi may mga tauhan. Sino po yung mga tauhan? Una, ang ating Panginoong Yesus. Amen. Sino ang pangalawa? Ang pangalawa po ay si Simon Ketongin. Sino po ang pangatlo? Ang pangatlo po ay si Lazaro. Amen. Sino po yung pang-apat? Ang pang-apat po ay si Maria. Sino po yung susunod? At ang panglima po ay si Marta. Amen po ba? Kasi, kumbaga, gusto ko maintindihan po natin na merong nilalayon ang Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, sa pinapag-aralan po natin, bakit natin inopen si Marcos? Bakit natin inopen si John? Bakit natin inopen si Lucas? Kasi nga, kung di natin bubuksan lahat ito, hindi po tayo ahantong doon sa mensahe na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, amen. Pag sinabing hindi pa nakakakilala, alam kong marami mga tao sinasabi nilang kilala ang ating Panginoong Yesus. Ano po yung ating karanasan? We don't have the knowledge about the Word of God. Wala po tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Amen? Wala rin tayong kaalaman doon sa tinatawag na katwiran at kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Wala tayong pakialam kung ano man po yung nilalaman ng salita ng Diyos. Ang importante sa atin, nasasabi natin, kilala ko ang ating Panginoong Yesus. Pero hindi po yun sapat. Sapagkat according to the Word of God, those who knows the Lord should obey the Word of God. Amen po ba? Ang nagsasabi po nakikilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay ano daw? Sinungaling. Amen? Hallelujah. Kasi ang pinaka-rurok po nung tinatawag na pananampalataya o pagkilala ng isang tao sa ating Panginoong Yesus ay pagsunod. Sabi nga po natin, pagsunod. Pagsunod saan? Doon sa mga salita na inihayag ng ating Panginoon. Okay. In our church, sa iglesia po natin, siguro po kung titingnan po natin, since 2 years ago,
ang laging mensahe po natin is to deny ourselves and follow the Lord. Amen? Yun po yung lagi. Amen. Alam niyo po ba na yung deny na yan, yes, it was teaching of the Lord Jesus Christ. Pero kapag babasihan natin ang Biblia, yan po'y nag-umpisa na maging sa lumang tipan. Deuteronomy chapter 8, yung binabasa po natin ngayon sa morning prayer, ang sabi, ano po ang pinaka number 1 habilin ng Panginoon sa kanila? Kapag nakarating kayo doon sa lugar na ibibigay ko sa inyo, na sinumpa ko sa inyong mga magulang na inyong aariin, ang sabi doon, palayasin ninyo ang lahat ng mga tao roon. Sapagkat kapag hindi nyo sila pinalayas, ang sabi doon, magiging tinik sila sa inyong lalamunan. At ang sabi doon, anuman ang ginagawa ng mga taong dadatnan ninyo, ay huwag ninyong gagayahin. Amen po ba? Ang sabi doon, hinugot ko kayo mula doon sa bahay ng pagkaalipin, at pinalaya ko kayo, at mula sa Ehipto ay dinadala ko kayo sa lupain na kung saan sagana sa lahat ng bagay. Sa binasa natin doon sa morning prayer, ang sabi doon, titira kayo sa mga bahay na hindi nyo itinayo, at tipitas kayo ng bunga ng mga bunga na hindi ninyo itinanim. Hallelujah. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Which means, makikita natin doon from the very start, even God wants these people of Israel to live a new life. Mabuhay sila doon sa tinatawag na bagong pamumuhay. No? So the requirements that to follow, to deny and follow was already commanded to the people of Israel, and now it was commanded to us who are really serving and telling to our hearts that we believe in the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sa pamamagitan po ng talatang binasa po natin mula doon sa Juan, sa Lucas at doon sa Marcos, gusto ko po maintindihan natin mabuti kung ano po yung hinahayag o pinapahayag ng Panginoong Hesus para po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kasi diba, sabi nga, deny yourself and follow the Lord. Hallelujah. Tignan po natin, mga minamahal ko, muna yung unang tauhan. Ilagay po natin yung tauhan na una, at yan po ay si Lazaro. Amen po ba? Amen po ba? Doon sa John chapter 12 na sinasabi po natin, marami mga mananampalataya kaya nagkaroon ng pagdaraos ng pagkain diyan ay dahil doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sabihin na po natin totoo. Kasi, di ba, kung hindi natin, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag binasa lang po natin ang Juan Kabanatang 12, yun po talaga yung magiging conclusion po natin. Hallelujah. Dito, sabi po doon sa Juan Kabanatang 12, doon sa binasa po natin kanina, 6 na araw na bago magpasko ay naparoon si Jesus sa Betania at kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon at ni Jesus mula sa mga patay. Amen po ba? Yan po yung sinabi diyan. Amen po. Yan po yung sinabi ng talata po doon sa 1 Kabanatang 12. Na pagkatapos po na muling mabuhay si Lazaro, ay nakasama niya po ang ating Panginoong Hesus. Ano nga ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Buksan naman natin ngayon ang Lucas Kabanatang 7, talatang 36. Hallelujah. Sabay-sabay. At ipinamanig sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. Alam nyo, sabi dito, sino po yung kasama ng Panginoon doon na kumakain sa dulang? Amen po ba? Makikita po natin dyan, mga minamahal ko, ang kasalo niya po, mga minamahal ko, ay si Lazaro. Doon sa John chapter 12 verse 2, sabi niya, kaya't iginawa siya doon ng hapunan, si Marta ay naglilingkod, datapat si Lazaro ay isa sa nakakaupo sa pagkain na kasalo niya. Amen. Sabi dito, he is eating with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Simula nung mabuhay na maguli sa mga patay si Lazaro, which means, di ba, it is a born-again Christian. Amen?
Amen? Di po ba? Lahat po tayo namatay na eh. Katulad natin si Lazaro, lahat tayo nangamatay na. Sabi ni Apostol Pablo, nangabubuhay tayo dahil kay Kristo. Amen po ba? At ang buhay natin ngayon ay hindi na natin buhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen po. Ang sabi po dito sa talatang binasa po natin, nung umupo daw doon sa dulang ang ating Panginoon, doon sa salo-salo, sino po daw yung unang-unang tao na kasalo ng Panginoon? Si Lazaro. Which means, he never separated to the Word. Amen. Kamusta na po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Hindi po ba tayo humihiwalay sa Kanyang salita? Naintindihan po ba natin? Sabi ko nga po sa inyo, identifying our relationship to God, that is really what we are talking about, and that is really what we are, sabi nga, maraming mga mananampalataya, they are not already interested about the Word. Amen. Maraming nga po na mga mananampalataya dumadalo sa church. Maraming mga mananampalataya nananambahan tuwing araw ng pagsamba. At alam niyo po ba yung kanilang pagdalo, it is only enough for them that their presence, yung presensya po nila nandun sa church. Amen. Pero bilang isang tao po na muling nabuhay mula sa mga patay, amin po ba? Babasahin pa ba natin ang Efeso Kabanatang 2 na sinasabing kayo'y mga patay dahil sa inyong kasalanan? Amin po ba? Pero dahil dun sa kapatawaran na ginawad sa atin ng Panginoon, babalikan pa po ba natin yung krus ng ating Panginoon? Ano ba ginawa sa atin? Pinalaya tayo, tinubos na po tayo, kaya hindi na po tayo patay ngayon, tayo na po ay nabubuhay. Sino ang katulad natin? We are same with Lazaro. Maaring hindi po tayo namatay physically. Tama po? Hindi po tayo namatay physically. Pero pagdating sa spiritual po natin, yung kalalagayan ng lahat ng mga tao, unless a man be born again, unless a man, amen po ba, will believe in the Word and will have the Word, he doesn't have life. Why? Because the Word is life. Yung salita lamang po ang nagbibigay ng buhay. Kaya nakakatuwa amen po ba? Amen po. Masasabi po ba natin, katulad natin si Lazaro? After, amen po ba, having the life of the Lord Jesus Christ, hindi na kayo sumeparate, hindi na tayo miwalay sa salita? Amen po ba? Lagi na natin pinananabikang, di ba? What is our food? Our spiritual food? It is the Word. Amen po ba? Kaya kung titingnan po natin, si Lazaro, yung kanyang excitement, amen po ba, nung muli siyang binangon ng Panginoon, amen, pwede pong pwede gawin niya yung paglilingkod na gagawin niya. Amen po ba? Kasi bilang pasasalamat sa Panginoon, hallelujah, gagawin niya, parang, sa tingin natin yung parang tinatawag na ganti, yung good works, amen po ba? Pero hindi po Ang importante sa kanya, I am in the Word. Di po ba, matatandaan po natin, the first meeting of Lazaro and Jesus Christ and the two sisters, it was the day when they invited the Lord. In-invite nila ang ating Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Di po ba? Nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng gawain, pangangaral ng ating Panginoon. Sino po yung nakaupo na nakikinig? Si Maria, di po ba? Sino po yung naglilingkod? Si Marta. Amen po ba? Sino po yung kasama na po ni Maria na nakikinig? Si Lazaro. Amen po ba? So, mula noon, hanggang sa muling pagkabuhay ni Lazaro, mga minamahal ko, he was not changed. Yung kasabikan niya po doon sa salita, hindi humiwalay siya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Kapag sinabi pong nasa dulang, mga minamahal ko, ibig sabihin po niyan, he eat with the Lord Jesus Christ. Nawa, tayo rin po. Amen po ba? Because in the last days, di ba sabi ng Panginoon, lahat po ng mga magtatagumpay ay kakaing kasalo ng ating Panginoon. Amen? Revelation chapter 3 verse 20, di ba? Ako'y kumakatok sa inyong pintuan. Sino mang magbubukas, di ba sabi niya? Ako'y papasok at kasalong kakain sa kanyang dulang. Amen?
Hallelujah. Kaya dito, identify natin yung relasyon natin sa Panginoon. Number 1 ba tayo? Kasama ba tayo? Masasabi po ba natin, I'm like Lazaro. Meron ba? Meron bang Lazaro dito na matapos na maranasan natin ang ating Panginoon, hindi na tayo miwalay sa Kanyang salita? O katulad din po tayo ni Marta. Simula noon, hanggang sa muling pumalik ang ating Panginoong Hesus sa Betanya, walang ibang ginagawa si Marta, kundi ang maglingkod. Abala. Amen? Very abala. Naniniwala ako na natutuwa naman ang Panginoon sa paglilingkod na ginagawa niya. Tama? Pero di ba, sa in-explain ng ating Panginoon, mas pinili ni Maria ang pinakamahalaga sa Kanya at hindi na maaalis sa Kanya. Hallelujah. Yung maglingkod, it is really good. Amen po ba? Pero hindi po yun yung naging layunin. Kaya sabi dito sa verse 2, sabi niya dito, at naroon si Marta ay naglilingkod. Church, pinaliwanagan na si Marta nung unang pagkikita po nila, nung una po siyang inayahan at hinandaan siya ng pagkain, sabi niya, masyado kang abala, Marta. Amen? Kasi anong sinabi po ni Anong sinabi ni Marta? Hilingin mo naman sa kapatid ko na ako'y tulungan. Amen po ba? Hindi naman sinabi ni Jesus, "Oy, Maria, tulungan mo naman si Marta. Pagod na. Amen. Maraming tao." Pero imbis na katuwaan siya sa ganong pananalita, ay sinabi ng Panginoon, mas pinili ni Maria ang mahalaga at nakabubuti sa Kanya. At hindi ito aalisin sa Kanya. Tanong, nagbago ba si Marta simula nang makilala niya ang Panginoon? Nagbago ba? Hindi. Amen? Hindi. Ngayon, let us identify our relationship to the Lord. Simula noon hanggang ngayon, meron pa ba sa ating hindi nagbabago dito? Na hindi napapahalagahan kung ano yung dapat pahalagahan sa ating pananampalataya at paglilingkod. Hallelujah. Sino yung pangatlo? Ipangatlo natin si Simon na kitongin. Sabi ko sa inyo kanina, binanggit ko sa inyo kanina, si Simon na Pariseyong kitongin ay isa sa pinagaling ng ating Panginoon. The reason why he is very brave to invite the Lord Jesus Christ doon sa kanilang tahanan, sapagkat pinagaling nga po siya nito. Amen po ba? Kaya nga naroon yung kanyang pananampalataya, naroon yung kanyang pananalig. Hindi siya natakot. Maganda po ba yung pinakita ni Simon? Hoy, may tao po ba? Maganda po ba yung ipinakita ni Simon? Hindi siya natakot. Amen. Hindi siya natakot. Ibig sabihin yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, it is really good. Amen po ba? Kasi hindi siya natakot na, di bali nang itiwalag ako, basta ako nananampalataya kay Jesus kasi pinagaling niya ako. Amen? Amen? Pero wag muna kayong matatapos doon, hindi pa doon ang identification ni Simon. Kasi itong si Simon, chismoso. Bakit? Nung binuhusan na po, amen po ba? Bago pala, nung binuhusan na ni Maria ng pabango ang ating Panginoon sa kanyang ulo, ano pong sabi ni Simon? Kung talagang propeta ang taong ito, sana kilala niya na ang humihipo sa kanyang babae ay isang makasalanan. Chismoso, hindi. Akala niya, di ba? Actually, kapag titignan po natin yan, sinabi niya lang yan sa kanyang sarili. Hindi niya po yan inilahad. Amen po ba? Sinabi niya lang yan sa kanyang sarili. Hallelujah. Sabi diyan, di po ba? Kung titignan po natin, sa Marcos, maybe.
Amen. Wait lang po. I think. Ito, sa Lucas po, chapter 7. At nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya ay nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang, saan daw nagsalita si Simon? Sa kanyang sarili. Sa verse 39, sabay-sabay nga po, nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya ay nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung anong babae ito na sa kanya humihipo na siya'y makasalanan. Judgmental. Hallelujah. Chismoso na, judgmental pa. Tama ba? Maganda na sana kasi di ba wala siyang takot. Inayayahan niya ang Panginoon sa kanyang tahanan kahit na matiwalag na siya. Amen po ba? Pero tandaan natin, walang nalilingid sa Panginoon. Nalaman ng Panginoon. Tignan niyo po, verse 40. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Nalaman ba? Narinig ba ni Jesus yung sinabi niya kasi malakas? Hindi. Amen po ba? Alam niyo po ba kung sino yung unang gumawa nito na nagsalita siya sa kanyang sarili? Sino po? Sino po yung unang gumawa nito na nagsalita siya sa kanyang sarili? Si Lucifer. Di po ba? Si Lucifer. Hindi po nagkasala si Lucifer na ginagawa. Nagkasala siya sa kanyang isip. Hallelujah. At nalaman ito ng Panginoon, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo, Simon. He was rebuked by the Lord Jesus Christ. Itong si Simon na nung una ay nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, maganda na po yung kanyang ginawa. Inimbitahan niya pa ang ating Panginoon ng walang takot. Perfect na sana no? Gusto niyo siguro si Simon kanina, no? Nang sinabi kong, si Simon hindi natakot. Inanyayahan ng Panginoon. Gusto niyo na maging Simon, ano? O ngayon, tanungin ko po kayo, gusto niyo bang maging si Simon? Ayaw na natin. Amin po ba? Ito yung mga kapatiran, ito yung mga mananampalataya. Amin po ba na, hallelujah, hindi nagsasalita, pero sa isip, nagsasalita. Amen? Hallelujah. Identify your relationship to God. Amen. Baka may ganyan na po sa atin, Simon. Hallelujah. Simon na hindi na Pedro, kundi Simon na ketongin. Hallelujah. I don't want to be like that. Amen po ba? Kasi nakakahanga na siya, meron na siyang pananampalataya sa kabila ng kanyang pagiging Pariseo. Hahangaan mo na siya sapagkat naroon na yung kanyang pagtitiwala sa Panginoong Jesus. But then, di po ba, nagkaroon pa siya ng pagdududa. Alam niyo po, yung naging kahinaan naging kahinaan ni Simon, doble-doble. Amen. Kung siya isang propeta, ibig sabihin, wala na sa kanya yung focus niya sa ating Panginoong Jesus, yung pagkilala niya sa Panginoong Jesus, nung siya'y pinagaling, iba na ngayon. At maraming ganyang mananampalataya. Di ba? Nung unang nakakilala at nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, sobrang praise God, praise the Lord. Amen? Amen? Tapos biglang nagbago. Biglang nawala. Biglang naalis yung focus. Amen po ba? At sinasabi na kung talagang mabuti ang Diyos, bakit ganito ang buhay namin? Di ba? Hallelujah? Kung talagang mabuti ang Diyos, ba't ako nagkakasakit? Amen? Kung talagang mabuti ang Diyos, ba't wala akong pera ngayon? Amen? Sabi ko nga sa kapatid natin kanina nung dinala ko si Brother Chris, bro, God is still good. No. Nung sabi ng doktor sa kanya pala, it was already second stroke. Pangalawang stroke na niya. Kaya, hindi naman siya naputukan ng ugat, but sa left side ay merong nagbara na dugo. Kaya, yung kamay po niya, na itataas naman niya, hindi naman siya paralisado,
pero hindi niya maigrip na mabuti yung kanyang kamay. Nagagalaw niya pero hindi niya kayang, hindi niya kayang panggigilan na isara yung kamay niya. Sabi ko, Lord, God is good. Sabi ko sa kanya, bro, God's still good. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Kasi, nung chinek up siya, ang dugo po niya, 140/90 lang. Hindi ganun kataas. Tama? Hindi ganun kataas. Sabi ko, pag-ingatan mo, lahat ng bawal sa'yo, huwag mo nang gagawin. Kinain niya lang po daw ay bangus belly. Sumobrang dami ng kanin, sa sobrang sarap ng bangus, na yung taba-taba daw ng bangus, yun ang kinain niya. Kaya parang nangalay daw kaagad, hindi siya nahilo. Sabi ko, traidor talaga ang high blood. Kaya ingat-ingat po tayo. At nung araw na yon, hindi rin po siya nakainom dahil wala na siyang maintenance. Sabi ko, alam mo palang may maintenance ka, hindi mo yan. Kasi pag nag-maintenance na po kayo, dapat yan tuloy-tuloy na. Huwag nang titigilan. As sinabi ko sa sister wife ko kanina, mas maganda pa rin talaga simulat sa pool, wala kang bisyo. Kasi pag wala kang bisyo, wala nga atake sa'yo na ganun. Amen po ba? Kasi pag meron ka talagang bisyo, may atake talaga. May atake talaga na ganyan. Maniningil at maniningil po. Hallelujah. Kaya sabi ko, God is still good. Amen. Huwag nating pagdudahan ng Panginoon kahit na, di ba? Kaya nga sabi doon, di ba? Ang number 1 niyang kasalanan, pag nagduda tayo sa Panginoon. No? If this is really a prophet, sabi niya, if this is really a prophet, sabi niya, dapat kilala niya yung tao na humihipo sa kanya. Hallelujah. Amen. As of now, sino po ang napipili niyo doon sa mga tauhan natin? From Lazaro to Martha to Simon. Sino po ang napipili ninyo? Hallelujah. Isa pa lang napipili natin si Lazaro. Diba? Si Lazaro kasi hindi siya nahiwalay doon sa salita. Amen po ba? Sino po yung susunod kaya natin? Sunod natin po si Judas Iscariote. Who is Judas Iscariote? Ito malala. Judas Iscariote is a worker, a disciple of the Lord. Amen po ba? Disipulo siya ng Panginoon. Alagad ng Panginoon. Tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero anong sabi po nitong alagad ng ating Panginoon? Sana pinagbili na lang yung ungwento. Amen po ba? Ang sabi po ng Bible scholars, kapag ipinagbili daw yung pinagbili po daw yung ungwento sa panahong ito, amen po ba? It will cost $54,699. Amen. Yun po daw yung magiging halaga. Amen. Noong ungwentong iyon. Yun po daw yung magiging halaga. $54,699. No? Ano po ba yung pinakamahal niyong pabango? $299? $199? Buy one, take one? Hallelujah. Ano po yung pinakamahal ninyong pabango? Amen. Sabi kanina ni Jenny, yung mga pabango daw na binibili ng mga katrabaho niya, ang halaga po daw ay $140. Napakababa. Ito pong pabango na to, hindi po. $54,699. Amen. Yun po daw yung halaga ng pabango na yon. It's really great. Amen po ba? Sobrang bango. Hallelujah. Kaya talagang naroon yung pagnanasa ni Judas Iscariote. Pero ang ginamit ni Judas Iscariote ay sana ipinamigay na lang sa mga dukha. Good ba good point, di ba? Good. I think good. Pagod. Pagod itong si Judas Iscariote. Pagod siya. Pagod effect. Amen po ba? Na sinasabi niya nga po, eme-eme lang, sabi ng mga Gen Z, eme-eme lang para may pakita niya na sa Panginoong Hesus. Pero sinabi mismo ng talata, sapagkat siya yung taghawak daw ng supot. At ninanakaw niya yung mga abuloy. Hallelujah. Kaya anong sagot mo ng ating Panginoong Hesus sa kanya? Hayaan mong gawin ito sa akin. Di po ba?
Sapagat ang mga dukha, lagi ninyong kasama, samantalang ako, hindi nyo laging kasama. Amen? So, dito makita natin, ito po yung Judas Iscariot already focused himself to the treasures. Amen po ba? Kasi sabi mismo ng talata na binasa natin siya yung humahawak ng pera. Importante sa kanya yung halaga ng pera na maipapasok doon sa supot. Amen? Di ba? Sabi din ng salita ng Diyos, merong nakikinig ng salita ng Diyos, nagagalak na tinanggap ang salita. Amen po ba? Pero pagdakay, nawawala. Bakit? Naging abala. Saan daw naging abala? Sa lahat ng kayamanan sa mundo. Yan si Judas Iscariote. Tagasunod na po siya. Amen po ba? Masasabi nating tagasunod na siya. Kaya pala nung ipinakilala siya dito, ang sabi dito, si Judas Iscariote na sa kanya'y magkakanulo. Amen po ba? Future tense. Magkakanulo pa lang. Amen. Hindi talaga malayong ipagkanulo ni Judas Iscariote ang ating Panginoon sapagkat ganun po yung kanyang tagay. Kaya nga, mas naging mahalaga sa kanya yung 30 coins of silver rather than to Jesus Christ. Amen? Baka dumating din sa pagkakataon kung pamimiliin tayo, pera o Panginoon. Baka mas pipiliin natin ang pera kaysa sa Panginoon. Hallelujah! Amen? So, ma-identify natin. Tanong, meron po ba kayang ganyan sa church? Amen? Nag-a-attend, dumadalo sa church, pero ang tuon ng pansin, kayamanan. Meron kaya sa church na ganyan? Meron. Meron. Hindi lang sa church natin. Huwag niyo isipin na, si pastor, may pinatutukuyan sa Pilipinas. Hindi. Kahit sa ibang church, meron. Tama? Hallelujah. Meron. So, ibig sabihin, ma-identify mo na ngayon kung anong klaseng relasyon meron siya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And lastly, this woman. Itong babae na to na si Maria. Amen to ba? Huwag nating isipin mga minamahal ko na kaya ibinuhos ni Maria yung pabango na yon bilang utang na loob sa ating Panginoon. Hindi po. Wala pong kinalaman ng utang na loob na pagkabuhay sapagkat naniniwala tayo na alam ni Maria na muling mabubuhay ang ating Panginoon. John chapter 11, nung kinausap siya, di ba, umiiyak siya. Kung narito ka lamang, Panginoon, hindi na po sana mamamatay ang aking kapatid. Naniniwala ka bang mabubuhay na maguli ang iyong kapatid? Ang akala niya tinutukoy resurrection. Anong sagot ni Maria? Opo. Di po ba? Opo, sa huling panahon, sa huling araw. Amin po, hindi. Kahit ngayon, muli siyang mabubuhay. Chapter 40, di ba? Anong sabi? If you will believe, you will see the glory of God. Kaya itong si Maria, hindi po basta-basta lamang ibinuhos niya yon, mga minamahal ko, because, amin po ba? Pinagali o binuhay na maguli yung kanyang kapatid. Amin, hindi po. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan, mga minamahal ko, Mary acknowledged Christ in her life. Ano po ba yung pinakamahalagang bagay na natanggap natin sa Panginoon? Ano ang pinakamahalagang bagay na natanggap natin sa Panginoon? It is the forgiveness of our sins. Sino po sa inyo ang, amen po ba, lumilimot sa mga nagkasala sa kanila? Na, lahat na nagkasala sa inyo, nalilimutan niyo po ba yung pinagkasalahan nila sa inyo? Hindi, di ba? Sometimes nare-reminisce yan. Opo, pinatawad na natin sila. Pero kapag nakita na sila, nag-ano yun? Ang tawag doon? Nanunong-balik. Tama? Sino lang yung nakakalimot sa mga kasalanan? Only God. Jesus Christ.
I will remember their sins no more, sabi ng Panginoon. Hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Kaya dito makita natin, Mary choose to acknowledge Christ in her life. No? Sabi niya dito, it's time for Jesus, not me. Amen po ba? Ito na yung panahon, hindi ko na iisipin yung sarili ko. Amen po ba? Deny. Hindi ko naisipin yung sarili ko. Hindi ko naisipin na mahalaga itong bagay na ito. Ang isipin ko naman ngayon, si Jesus. Kasi di ba, totoo di ba, sometimes, masakit man po. Minsan we are selfish. Amen? Makasarili tayo. Ang inisip natin, sarili natin. Oo, may pananampalataya tayo. Pero minsan ang pananampalataya natin nakatuon sa ating sarili. Alam niyo kung bakit tayo nananalangin na Panginoon, bigyan mo naman kami ng aming mga bagay na kailangan? Alam niyo ba kung bakit nagiging prioridad natin yan? Kahit na paulit na sinasabi sa church, amin po ba, wag niyo nang ipanalangin yung makakainin ninyo, iinumin ninyo, daramtin ninyo. Pero minsan may nananalangin, Panginoon, kayo na po bahala sa trabaho namin. Hayaan mo, Ama, na hindi kami magkulang. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatuon ka sa iyong sarili. Amen? Kaya binago ng Panginoon yung panalangin natin, di ba? When you pray, di ba ba? Kaya nga, nung sinabi sa atin, minsan lang tayo hingi, bigyan mo po kami ng pagkain sa araw na ito. Amen? Do not think about yourself. Do not think about ourselves. What we think now is Jesus Christ. Yan yung sinasabi ng buhay ni Maria. It's not about me. It's about you. Amen? Hallelujah? It's not about me now. It's about you, Jesus. He's being forever grateful. Amen po ba? Kaya naging generous siya eh. Hindi siya naging madamot para sa Panginoon. Hallelujah! Kaya niyang magbigay ng $54,699 isang araw lang sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Magkano po yung kaya nating ibigay sa ating Panginoon? Maria is not a wealthy person. Hindi po siya mayaman. Hindi po siya mayaman. Actually, patutot nga siya. Para mabuhay silang magkakapatid. Naging trabaho niya patutot. Kaya importante sa kanya ang pabango. Kaya nung ibinigay niya yung pabango niya sa ating Panginoon Jesus, hindi para pabanguhin ng Panginoon. He's telling, from now on, hindi ko na kailangan yan. From now on, I will no longer patutot. I will be a disciple of the Lord. Amen? Yun yung kanyang identity. Yun yung kanyang identification bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Hallelujah. Doon niya ipinakita sa ating Panginoon Jesus, hindi ko na kailangan yan. Hallelujah. At dito natin makikita, mga minamahal ko, kung spirituality yung ating pong pag-uusapan tungkol doon sa ginawa ni Maria, mga minamahal ko, di ba? She prepared the death of Jesus Christ. Sa lahat ng mga tao po doon, mga minamahal ko, sa lahat ng tao sa Biblia, si Maria lamang po ang pumayag na mamatay si Kristo sa krus. Opo, siya lang. Si Pedro po, matatag na disipulo, ayaw niya. Hindi ka mamamatay. Di ba ba? Ano sabi po ng Lord sa kanya? Get thee behind me. Lumagay ka sa aking likuran, sapagkat ikaw ay tisod sa akin. Amen po ba? Kasi nga, ayaw pumayag. Pero si Maria, hindi po. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Hayaan ninyong gawin ito ng babaeng ito sa akin. Bilang paghahanda sa aking kamatayan. She agreed with the death of Jesus Christ. Bakit? Kasi alam niya yung death ni Jesus Christ, it's freedom, it's salvation, it is eternal life. It is life. Hallelujah. Amen? Balikan natin yung mensahe natin about the cross. Gaano kahalaga sa atin ang cross ng ating Panginoon? Kaya di ba sabi ni Apostol Pablo, sa iba, kamangmangan.
kahangalan. Pero sa atin, ano daw? Ano daw ang krus? Kung sa kanila kahangalan, sa atin ay kapangyarihan. Iyon yung naranasan ni Maria. It is power. So, sabi niya, it is, I will prepare the death of Jesus Christ. Kaya nga pati yung buhok niya, iyon na yung pinampahid niya sa Panginoon. Kasi why? Because she's ready. Kaya di ba sabi ng Panginoon, saan man maihahayag, di ba? Saan man maihahayag ang Ebanghelyo, sabi niya, tutukuyin ng babaeng ito. Hindi ibig sabihin itataas si Maria. Ibig sabihin po nito, saan man maihahayag ang mga Ebanghelyo, maihahayag yung preparasyon ng kamatayan ng Panginoon, kung gaano kahalaga yung ginawa. Our faith focused on the death of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Sa death? Kasi naniniwala tayong walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Because He is holy. Amen? Kaya, kung sasabihin po natin, bakit kailangan natin pumayag na mamatay si Jesus? Pumayag na po kayo, wag na po kayong masaktan. Alam niyo kung bakit? Kasi walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Maniwala kayo, dahil siya ang buhay, at buhay na walang hanggan. Amen? Doon pa lang, dinideklara na ni Maria, you are life and eternal life. Kasi tayo, kaya ganyan tayo, nangangamba tayo at ayaw nating tanggapin yung kamatayan na yun kasi hindi tayo naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi tayo naniniwala na siya ang buhay. Remember, the word is life. Jesus is life. I am the truth, I am the way, and I am the life, sabi ng Panginoon. That's why we need to believe. Amen po ba? Kailangan yung belief natin maging katulad ng kay Maria. It is not about me, it's about you. Amen po ba? Hindi na ito oras ko, kundi oras mo, Panginoon. Si Jesus naman, amen po ba? Kasi di ba, laging ganyan eh. Maraming mga mananampalataya, we are only thinking about ourselves. Amen po ba? Amen? Ang kailangan natin ngayon, isipin natin si Jesus. Si Jesus naman ang isipin po natin. Hallelujah. Kaya none of them, tingnan niyo po, none of the people inside the room think about, walang nakaisip sa kanila. Kaya di ba sabi niya kay Simon, alam mo Simon, pumasok ako sa bahay mo, ni hindi mo nga ako binigyan ng panghugas ng pako. Tama? Hallelujah. Kasi walang nakakaisip. Samantalang ang babae ito, kanina pa niya, pinupunasan ng kanyang buhok ang aking paa. She's really humble. Hallelujah. Amen. What is humble person? Paano daw makikilala ang isang humble person? Ang isang humble person ay makikilala mo kung ang iniisip niya hindi ang kanyang sarili, ang iniisip niya ay ang ating Panginoon. Hallelujah. That is a humble one. Ang iniisip ay ang Panginoon, hindi ang kanyang sarili. Church, we need to identify our relationship to God now. Baka katulad tayo ni Simon Ketongin. Baka katulad po tayo. Alam niyo po, natutuwa na ako kay Lazaro. Pero higit kong kinatutuwaan ngayon si Maria na kanyang kapatid. Amen po ba? Why? Because she's really too humble. Very, very humble. Hallelujah. Isang makasalanang babae, pero hindi natakot lumapit sa ating Panginoong Jesus. Alam ko po, mga minamahal ko, nung lumapit siya, alam niya, kasi pag ganun po, halos lalaki. Alam niyo po? Halos lalaki po kasi ang mga nandoon. Pag nagtitipon ng ating Panginoong Jesus, halos lalaki po yung mga sumusunod, di po ba? Kaya, maybe at that time, kay Maria, hindi ganun kadali. Nagagawin niya na yung lalapit siya at luluhod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo, si Simon na Ketongin. Hindi man niya sinabi sa kanyang malakas, pero sa isip ni Simon Ketongin, isang babaeng makasalanan.
Amen? Di ba? Nagkakasala siya kagad sa isipan niya. Akala niyo ba si Simon Ketongin lang yung nagsalita? Alam ko po, marami sa kanilang nandoon nagsalita ng ganon. Dangan nga lang sa Biblia po, sa talatang binasa natin, it was Simon. Amen po ba? It was Simon the leprous. Narinig ng mismo ng ating Panginoon. Church, sabi po ng salita ng Diyos sa Acts chapter 3, mga gawa, kabanatang 3, talata po'y 21. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sisinilita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga banal na propeta buhat pa ng una. Alam niyo kung bakit nananatili pa ngayon si Jesus sa kalangitan? Dahil hindi pa nanunumbalik ang lahat ng bagay. Ano po yung dapat manauli? Because the church still now, amin po ba, nalulungkot ang Panginoon ng iglesia ngayon, ang mga churches ngayon. It's not yet, amen, fully understand about the Word of God. Amen? Hindi pa po lahat ng church. Now, when I study the Word of God, kapag nag-aaral na po ako ng salita ng Diyos, iba po kasi dati yung nung nangangaral ako, at nangangaral ako noon at nangangaral ako ngayon. I just felt something different. Kapag in-interpret ko ang Bible, according to my own, gusto ko ganito ko interpret ang Biblia. Ganun po minsan. Amen po. Kasi di ba, pastor ka eh. Kailangan mo interpret yung Biblia. Ano bang malay ng mga miyembro? Di ba ba? Pero ngayon, hindi po eh. I try to seek. Sasabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mong ipaliwanag sa amin pagdating sa Biblia? Church, narinig nyo sa gabing ito, expository. Yan po yung tinatawag na expository. Pag sinabi expository, gumagamit tayo ng mga talata, kahit isang talata lang, amin po ba, kahit isang chapter lang, ang ginamit natin ngayon, 3 chapter, pero isa lang ang ipinapaliwanag sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, hindi, kung ang babasahin lang natin hindi masyado natin maintindihan. It's just a celebration because Lazaro. Amen po ba? Pero kapag binasa na natin ng Marcos, binasa na natin ng Lucas, naging maliwanag sa atin. Very clear. Naging maliwanag sa atin na yung mga tao na yon, bagamat nagsasabi silang nananampalataya na sila sa ating Panginoon, but the Word of God is not yet clear to them. Hindi pa maliwanag. Amen? Hindi pa maliwanag sa kanya. Kaya nga tignan nyo, di ba ba? Si Judas Iscariote, disciple na ng Panginoon, pero ayaw niyang ibigay yung pabango. Na hindi niya alam, preparation yun. Tandaan natin, pagkasilang pa lang ng ating Panginoon Jesus, pang-imbalsa mo na ang regalo sa Kanya. Hallelujah. Actually, yan po yung mensahe doon sa doon sa Cebu. Nung ipinanganak si Jesus, ano po yung number 1 po? Di ba? Yung mira, alam niyo po yung mira, yan po yung ginagamit sa imbalsamo. Sa patay. Amen po. Kayo po, gusto niyo regaluhan ko kayo ng formalin? Masakit kaya? Tama? Masakit. But Jesus Christ is being given the myrrh. Yun po ay simbolo ng kamatayan. Hallelujah. At lahat naman tayo talaga dapat mamatay. Amen? Hindi po sinasabing mamatay physically. Mamamatay tayong lahat physically because God knows where, when. Amen po ba? Pero, ang sinasabi, mamatay tayo sa lumang pagkatao. Amen? Hallelujah. Now, church, sa ating pinag-aralan, na-identify niyo po ba yung sarili niyo? Kayo po ba si Simon Ketongin? Kayo po ba si Judas Iscariote paminsan-minsan? Kayo po ba si Lazaro? Amen. Kayo po ba si Marta? O kayo po ba si Maria? God knows. Tandaan po natin, alam ng Panginoon kung ano na po tayo ngayon.
Hindi na po natin kailangang magsalita pa. Alam mismo ng Panginoon. But the most important thing, hindi tayong mahalaga. Ang mahalaga ay ang Panginoon. It's not about me, it's about you, Jesus. Di ba may kanta ganon? It's all about me, di ba? It's not about me, di ba? It's all about you, Jesus, di ba? Meron kanta. That is the message of the Lord. That now we identify. Sa gabing ito, tayo po'y sama-samang manalangin. Amen. Kung na-identify natin yung sarili po natin, isa doon sa mga taong yon, I don't know. But if you can see yourself, kung nakikita mo ang sarili mo na, medyo foul pa, medyo fail pa ako, then you can, di ba, recover. Amen po ba? Ipanalangin mo yun, Lord, let me recover, let me be revived, and let my soul be revived and victorious, and let my soul overcome. Oh, my soul overcome. Oh, my soul overcome. Oh, my soul overcome. And oh, my soul overcome. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa iyong mga bagay na inihayag sa amin sa gabing ito, Panginoon God. Nakita namin, Panginoong Diyos, sa mga bagay na niloloob mo po para sa amin, Panginoong God. Panginoong Diyos, nakita namin ang aming mga sarili, Panginoon. Sa pamamagitan nito, nakilala namin kung anong relasyon meron kami sa iyong harapan, Panginoong God. Patawad, Panginoong Diyos, kung sa mga taong ito ay nakita mo, Panginoong God, ang aming kahinaan. Kung sa pamamagitan ng mga taong ito ay nakita mo, O Diyos, ang mga bagay na aming pong kahinaan. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan po ng mga salitang ito, mababago kami at patuloy namin maunawaan ang lahat ng kalooban at nilalayon mo para sa amin upang mapanumbalik, Panginoong Diyos, ang dati naming kalalagayan, ang dating kalalagayan na hinahangad at inanasa mo para sa amin. Manauli ito, tulad ng sinabi mo sa Acts chapter 3 verse 21, Panginoon, na imanumbalik sapagkat hindi ka babalik dito sa lupa hanggat hindi mo nakikita nanunumbalik ang aming kalalagayan tulad ng iyong layunin at kalooban, Panginoon, para sa aming mga buhay. Patawad, Panginoong Diyos, sa mga pagkukulang. Patawad, Panginoong Diyos, sa mga pagkakamali. Patawad sa mga kahinaan, Panginoong Diyos. It's not about us, but it's about you, Panginoon Lord. Yan po ang aming patuloy na ginadalangin, Panginoong Diyos, na ikaw ang makita, ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang may taas, ikaw ang maparangalan, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. We need to be like Mary. We need to be like Mary, O God. Panginoong Diyos, na ina-acknowledge ang ginawa mong pagpapatawad. Ina-acknowledge, Panginoong Diyos, ang kamatayan na nagbigay sa amin ng kaligtasan, nagbigay sa amin ng buhay, nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoong Diyos. At naniniwala kami na sa pamamagitan mo ng pananampalataya ito, patuloy mo kaming panatatagin, patuloy mo kaming mapagtitibayin, Panginoong Diyos, at hindi mo pababayaan, Panginoong God, na masira at maalis o maagaw ng Diablo, Panginoong Diyos, ang pananampalataya na nilalayon mo para sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat alam namin na na-identify namin ang aming mga sarili, nakita namin ang aming mga pagkukulang, nakita namin ang aming mga kahinaan, at nakita namin ang aming mga buhay, O Diyos. But you are here not to judge us, but you are here, Father God, to teach us and to discipline us, O God, sapagkat kami minamahal mo. At ikaw, O Diyos, ang tunay, Panginoong God, na tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan spiritual. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami sa kabutihan at katapatan mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.